Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang kriminal nakita sa bahay ng mayamang mag-ahalas na si Simon bago itong nilisan patungong Espanya kasabay ng Kapitan General. Ano kaya ang pagtakay niya? Dapat ba tayong mabahala? Kasadyang may mga taong hindi naubusan ng swerte. Juanito Hilaez at Paulita Gomez nakakatakdang mapagpakasal na. Malakas ang bulungan ngayon. Babala! May kaguluhang mangyayari sa araw ng pag-iisang dibdib. Minaw, Juanito at Paulita, sino kayang may pakana? Totoo kaya ito? Basilio, ang bilanggong Indio, nakitang nagmamanman sa bahay ng ikakasal na si Paulita. May masama ba siyang balak sa dalaga o sa ama nito, si Don Timoteo? Ating katipan ng ikakasal na binibining si Paulita Gomez, nawala! Magandang gabi sa minamahal namin mga Philippine Nationals. Mula sa mga kaibigan ninyo sa Channel 8. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-20 ng Enero 2016. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, Nagkita daw ulit sina Simon at Basilio. Matagal-tagal na hindi sila nagkita. Ano na kaya ang kanilang mga kalagayan? Ano kaya ang dahilan ng pagpunta ni Basilio sa bahay ni Simon? Alamin natin, nagpapatrol si KJ de los Santos. Si Basilio, isang dating estudyante na ngayon ay naging isang kriminal na, ay namataan sa bahay ng mayamang mga alahas na si Simon. Nakita siyang pumasok at matagal itong lumabas. Oo, nakita kong pumasok ang binata sa bahay ni Simon kasi papasok siya habang dumaan ako kanina patungong simbahan doon. Nagtataka kung bakit napunta si Basilio sa lugar ni Simon. Ano kaya ang kaugnayan ng dalawa? Si Simon ba ang naging padrino kung bakit nakalaya ang binata pagkatapos ng maraming buwang pagkabilanggo? Sa tingin ko, balisa-balisa ang binata gusgusin nang lumabas sa bahay. Tila may malalim na iniisip. Hinggit sa lahat, si Basilio na dating maayos ang anyo, ngunit ngayon ay gusot-gusot ang buhok at humpak ng mga pisngi ay nagbigay ng kanyang serbisyo kay Simon para sa plano nitong himagsikan. Humingi siya ng sandata para siya ay sasama sa pagkikipaglaban. Nagsisisi si Basilio kung bakit hindi siya nakiisa sa unang himagsikang sikretong inilunsad ni Simon. Baka nagtagumpay sana iyon at hindi siya nabilanggo at hindi sana namatay ang pinakamamahal niyang si Huli. Isip ni Basilio na maraming mga mahal niya sa buhay ang namatay, ang inang si Sisa, ang kapatid niyang si Crispin at ang kasintahan niyang si Huli, dahil sa pang-aapi ng Kastila. Ang mapapait na mga alaalang ito ang nagtulak kay Basilio na sumama kay Simon upang maghiganti at mabigyang hustisya ang mga naapi. Ito ang inyong lingkod, KC Dos Santos, pagtuloy na maghahatid ng balita sa buong Pilinasyon at hindi pawang imahinasyon. 20 pusong sadyang pinagtagpo ng tadhana. Mag-iisang bibig na. Ito na kaya ang tamang panahon para sa dalawang ito? Alamin natin. Nagpapatrol si Kay Santos.
masaya ang buong komunidad ngayon dahil sa ingganding kasalan na magaganap. Ang magkatipang si Juanito Pelaez at Paulita Gomez ay mag-iisang dibdib na. Patatandaan natin na si Juanito ay anak ng mayamang mangalakal na si Don Timoteo, habang si Paulita Gomez naman ay pamangkin ni Doña Victorina at ang tanging tagapagmana ng isa yung mayamang pamilya. Hindi inaakala na ang kasalang ito ay isang malapantasya. Lubhang inggandi ang paghahanda sa kasal. May bubulong sa atin at ang sabi, Walang nakaalam na pinautang lamang ni Simon si Don Timoteo, pero may panggastos siya sa kasalang ito. Sus, nakapalaki ng gastos kaya nangutang si Don Timoteo para hindi mapahiya sa mga bisita at balay niya. tila lahat ng kilalang tao sa Manila ay dadalo sa kasal. Ang Kapitan General mismo ang kanilang ninong. Mapapansin natin na halos lahat ay abalang-abala sa paghahanda para sa kasal ng dalawa. Nagpatayin na kami ng anak ko ng ternong damit na susuotin namin sa kasal. Maraming mga bulaklak ang binayaran ni Don Timoteo sa amin para ipapalamuti sa bahay niya sa araw ng kasal. Inaabangan na talaga ng lahat ang kasalang ito. Kay Juanito at Paulita, sana'y pagpalaan kayo ng Diyos ng masayang buhay. Ito ang inyong lingkod, Kay Santos, patuloy na naghahatid ng balita sa buong Pilinasyon. Hindi pa ang imahinasyon. O kasakiman sa yaman. Ito ang ilang huli ng mga mamamayan kung bakit may balitang may masamang mangyayari sa araw ng inaabangang kasal ng Manila. Alamin natin, nagpapatrol si Rica Tan. Maugong ang bulong-bulungan ngayon na may masamang pinaplano ang masasamang elemento na umalikid sa Maynila sa araw ng kasal ni Juanito at Paulita. Ang malapantasyang ingganding kasal ay guguluhin ng hindi kilalang mga bandido. Totoo man o hindi ito, maraming ng Guardia Civil ang nagmamanman sa paligid. Nako! Sigurado mga brilyante at perlas ang ibibigay ni Simon sa ikakasal ng anak ng kanyang kasosyo sa negosyo. Napakaswerteng bata! Dahil marahil halos lahat ng mga mayayaman at makapangyarihan sa Maynila ay dadalo sa kasal, maakit ang mga tulisan upang makakuha ng mamahaling alahas at bagay sa isang pagkakataon. Hindi alam ng lahat na hindi ang mga tulisan ang dapat katakutan, kundi ang isa sa mga tinuturing importanteng panauhin ng ikakasal, at ito ay si Simon. Siya ay may regalong ibibigay sa ikakasal na napakahalaga. Ito ay isang kakaibang lapara dahil sa hugis nito at may nakatagong nitroglycerina o dinamita na siya mismo gumawa. Ang bawat luha at sakit na dinanas ng mga naaapi ang nagbibigay ilaw sa lamparang ito. Nabuo itong lampara dahil sa mga natipong pagdurusa ng mga Pilipino sa kamay ng Kastila. Sa piging ay magbibigay liwanag ito sa buong paligid, pero pagkatapos ng 20 minuto ay lamlam ang liwanag. Kapag itinaas ang mitsa, puputok ang bomba kasama ang buong bahay dahil may tinago na akong pulbura sa bawat sulok ng bahay. Walang makaligtas sa mga panauhin na upawang mga Kastila at mga napapanggap na Kastila. Ito ang pagkataon ng mga naapi na lumaban lakas sa lakas, dahas laban sa dahas. Ito ang inyong lingkod, Ikatan, patuloy na maghahatid ng balita sa buong Pilinasyon at hindi pawang imahinasyon. Tila makulimlim ang langit sa darating na mga araw. May namumuong bagyo sa Pasipiko na may lakas na 100 km per hour. Kung papasok ito sa Pilipinas ay pangangalanan itong Bagyong Clara at magdadala ito ng malakas na hangin at walang tigil na pag-ulan. Kaya ingat lang po tayo lahat. Po tayong mga mahahalagang lakad o okasyon sa darating na mga araw, maghanda na tayo ng narapat na kasuotan o alternatibong lugar upang ipagpatuloy ang kasiyahan. Laging tandaan, walang permanente sa buhay. Ang lahat ay weather-weather lang. Ito ang inyong lingkod, Kay Santos.
patuloy na naghahatid ng balita sa buong Pilinasyon at hindi pawang imahinasyon. Bakit hindi mapakali si Basilio Bilanggo? Nababaliw na ba siya? Alamin natin, nagpapatrol si Aaron Gonzalez. Ang bilanggong Indio na si Basilio ay nakitang lumakad-lakad sa kelye malapit sa bahay ni Don Timoteo. Matandaan natin ang bahay ay pag-aari noong ni Kapitan Tiago na siyang kumungkop sa kanya nang mapadpad siya sa Maynila. Bakit kaya niya binalikan ang bahay? May itinago ba siya roon na importanteng balikan niya o sadyang nalungkot lamang siya? Sa pagkawala ni Kapitan Tiago, si Basilio lamang ang nakakasagot. Paglabas ko sa bilangguan, sadyang nilangkad ko ang bahay upang kumuha ng ilang mga kagamitan. Pero nakulat na lang ako na parang may malaking pigil ang pinaghahandaan. Nakita ko si Juanito at Paulita patungo sa bahay pagkagaling sa simbahan. Doon ko nalaman na ang pigil na binabanggit ni Simon ay ang kasal ng dalawa at sa bahay ni Kapitan Tiago na pag-aari ng ngayon ni Don Timoteo. Mangyayari ang pagsabog ng bomba na ikamatay ng maraming Kastila, mga api. Ito ang mag-uundyok ng himagsikal kung sino mang hindi sasama at papatayin ng mga rebelde. Ito ang inyong lingkod, Aaron Gonzalez, patuloy nang maghahatid ng balita sa buong Pilinasyon at hindi pawang imahinasyon. Dating katipon, parang hindi na makita. Sinadya ko ang pagkawala niya o may masamang nangyari sa kanya. Alamin natin sa pagpapatrol ni Jobel Vizcaya. Gani, nasaan ka? Bakit ka nawawala? Ating matandaan na si Isagani ay isang matalinong estudyante. Idyo na may makabayang hangarin. Siya rin ang dating katipan ni Paulita. Pag-isip-isip ko, ano ang mapapala ko kay Isagani? Siya ay galing kaibigan at pawang pangarap at prinsipyo lamang sa sabi. Hindi siya isang Kastila katulad ni Juanito na anak mayaman at marunong sa mga pasiksikan sa pagkakakal sa Manila. Buti nagising ako ng maaga at si Juanito ang pinakasalan ko. Nang pinintahan ni Basilio si Isagani, walang nakakaalam kung nasaan siya. Hihingi sana si Basilio kay Isagani ng tulong dahil kalalabas lang niya galing sa piitan at wala siyang pera, pagkain at matutuluyan. Bigo si Basilio dahil hindi niya mahanap ang kaibigan. Kataka-taka ang pagkawala ni Isagani. Ito ang inyong lingkod, Jobel Vizcaya, patuloy na maghahatid ng balita sa buong Pilinasyon at hindi pawang imahinasyon. At yan po ang bumubuo ng ating mga balita sa araw na ito. Isa namang makabuluhang araw lumipas mga kapatid. Saling sa salita ni Jose Rizal na nililimot ang bawat isa sa inyo ang habang pag-iingatan ang isang bayan ang kanyang wika. Na pag-iingatan din ito ang tibayan ng kanyang paglaya. Ang wika ang pag-iisip ng bayan. Ako po si Blas Bautista. At ako po si Nicole Embrado, nagsasabing, laban, Pilinasyon, malayo pa ang ating mararating.
kanilang mga kalagayan. Ang mga balita sa araw na ito, isa na namang mahulugang makabuluhang natin ang bahay sa pag-aari noong ni Kapitan Tiago na siyang kumungkop sa kaniyang nang mapadpad siya sa Ito ang inyong likod, Joel Vizcaya. Patuloy na Kasi pasok siya habang dumaan ako Na pinautang lamang si Simon. Balik. Say hi, King.